Para po sa ating devotion, patungkol po sa mystical union, ibig sabihin po, tayo ay na kay Kristo na. So, kung tayo ay na kay Kristo na, kung ano si Kristo, ganoon na din tayo sa harapan ng Diyos. Kung paanong banal ang Panginoon Jesucristo, ganoon na rin tayo banal sa harapan ng Diyos. At kung paanong namatay ang Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay ganoon din naman tayo ay namatay na at naparusahan na ng lahat ng ating mga kasalanan. At kung paanong muling nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo, ay ganoon din tayo nabuhay. And someday po, meron pa tayong final resurrection. Bagamat meron na tayong spiritual resurrection, nagkaroon na tayo ng bagong katauhan, bagong identity sa harapan ng Diyos, meron pa tayong physical resurrection in the future, kung saan bibigyan tayo ng panibagong katawan, perfect body, hindi magugutom, hindi magdudusa, hindi mamamatay, at hindi mabubulok. And we will be forever with God for eternity. So yun po yung union with Christ. Tayo ay na kay Kristo na. Pasensya na po, wala. Ito yung illustration natin, baso, no? Mas maganda sana kung envelope, tas tayo yung nandun sa loob ng envelope. Pero same principle, we are in Christ and Christ is in us. Now, gusto kong emphasize dito yung something na nung nandun ako sa seminary, talagang napapawaw ako Parang, una, hindi ko siya maintindihan. Yung unang basa mo, unang pag-aaral mo, hindi mo siya maintindihan. So, habang ninanamnam mo siya, habang inuunawa mo siya, pinagpe-pray mo ang kahulugan nito, mas lalo kang naa-amaze. Ito po yung point number 3 natin. We are united with Christ in His reign. Marami pong mga verses ito maraming mga verses patungkol po rito sa ganitong concept. Pero gusto ko lang pong balikan yung Ephesians chapter 2 verse 6. Sabi po dito, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Kung mapapansin niyo po rito, sabi dito, God raised us up with Christ, seated us with Him in the heavenly realms. Ang ating Panginoon Jesucristo ay umakyat sa langit na naupo sa kanyang trono. Hindi po sinasabi rito na future ito. Ito po ay kasalukuyang reality. Ito po ay naganap na 2,000 years ago, nung umakyat ang ating Panginoon Jesucristo sa langit, tayo mga mananampalataya ay na kay Kristo at kasama ng naghahari ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kung paanong nakaupo ang Panginoon Jesucristo sa kanyang trono, tayo naman ay na kay Kristo ay naghahari rin kasama ang ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, yung position natin, dati po ay sinakop tayo, yung lahat ng mga bansa, yung buong sangkatauhan ay sinakop ng dyablo. At kung mapapansin niyo po sa Old Testament, lahat ng mga nations under the authority of Satan. Pagdating sa New Testament, tinanggalan ng authority si Satan. At maganda po yung nangyari sa spiritual realm yung pagtukso ni Satanas kay Jesus. Sabi ni Satanas kay Jesus, Jesus, okay, I will give you all the nations. May karapatan akong ibigay yan sa iyo kasi sa akin yan. Kinuha ko yan kay Adan. No, mahabang istorya yon. Kinuha niya kay Adan, ni-usurp niya yung power kay Adan. Si Jesus isinugo ng Diyos as the second Adam, pangalawang Adan. Yung pangalawang Adan, siya yung tutupad sa kabiguan ng unang Adan. Yung role ng unang Adan, hindi niya natupad. Kailangan to pa rin ng pangalawang Adan, ang ating Panginoong Jesucristo, at siya yung maghahari muli. At kailangan niyang durugin ang ulo ni Satanas. Now, lahat po ng nakay Kristo ay kasama na po sa new creation. Lahat ng nakay Kristo ay kasama na sa new humanity. Merong panibagong sangkatauhan. At yung panibagong sangkatauhan na yun, binubuo yun ng mga mananampalataya at mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo na kasama na ni Kristo na naghahari sa sangkalangitan. At yung old humanity, yung lumang sangkatauhan na kay Adan, yun po yung nasa ilalim ng authority ni Satan. Kaya po nung 2,000 years ago, nung naparito ang ating Panginoon Jesucristo, tinanggalan ng authority si Satan. At sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. At sabi niya sa kanyang mga alagad, go disciple the nations. Lahat ng mga bansa na yan, akin yan. Kunin nyo, disipuluhin nyo, gawin nyo silang lahat ng mga tagasunod ko. At lahat ng mga nakakasama doon kay Kristo, na kay Kristo, sila yung part ng new creation, new humanity. If anyone is in Christ Jesus is a new creation. The old has gone, the new has come. So kasama na tayo sa new humanity.
At tayo rin ay tinatawag na citizens of the kingdom of heaven. Kaya napakagandang kung maunawaan talaga natin yung Bible, mas lalo tayong ma-amaze na we are citizens of the kingdom of heaven and we have a new king and his name is Jesus. We are part of the new humanity. We are part of the new creation in Christ Jesus. At sabi po rito sa verse na ito, we are seated with Christ in the heavenly realms. That means Satan has no power over us. It means Satan has no foothold. Wala nang hawak si Satanas sa atin. Tayo ay mas mataas na kesa sa mga spiritual authorities kagaya ni Satan and his cohorts, yung mga demons. Napakagandang katotohanan po. So, we are seated with Christ in the heavenly realms and we are also Christ advancing army. Tayo yung army ng ating Panginoong Jesucristo na nag-a-advance, nagmamarcha dito sa mundo na ito para sakupin lahat ng mga natitirang teritoryo ni Satanas. At ang maganda po nito, silyado na yung victory natin. Meron ng katagumpayan. Sa plano at isip ng Diyos, tapos na ang labanan. Lahat ng mga bansa ay magpapasakop kay Kristo Jesus. Magandang umaga po. I hope marami po tayong natutunan sa devotion natin ito. Magkita-kita tayong muli bukas, 5:00 ng umaga, dito sa ating Daily Devotions.